Simula noong 1939, nasa 40 pelikula na ang ginawa sa Pilipinas ng mga dayuhang filmmaker. At para maipakilala ang Pilipinas bilang film tourism site, isang panukala ang isinusulong sa Senado. Live mula sa Quezon City, may report si Joseph Moro. Joseph? Jessica, gusto nga ng isang panukalang batas na inihain sa Senado na ipromote ang Pilipinas sa pamamagitan ng mga pelikula. At sangayon dyan, yung Film Development Council of the Philippines, sabi nga nila ay baka panahon na para sa isang starring role naman para sa ating bansa. Sa pelikulang The Bourne Legacy, bida ang Pilipinas, ang chase scene na sa gitna ng siksikan traffic sa Metro Manila. At sa dulo ng pelikula, nakabibighani ang ganda ng Palawan. Camera ready nga ang Pilipinas kung lokasyon at lokasyon lamang ang pag-uusapan. Hindi na katakatakang pinili ng produksyon ng The Bourne Legacy ang Pilipinas. In making the Bourne movies, we always end up going to exotic locations. And the biggest strength that we found in Manila was that they had a history of making movies. They actually knew what it was like to do it. Isang panukalang batas ng bagong upong si Senator Grace Poe ang gustong ipromote ang Pilipinas sa pamamagitan ng pelikula, ang Philippine Film Tourism Act of the Philippines, na isa sa mga layunin ay ang maibenta ang Pilipinas bilang isang film location na magtatampok sa kasaysayan at kultura ng ating bansa. Naniniwala si Poe na kung may papakita ang ganda ng Pilipinas sa mga popular na media tulad ng pelikula, tataas ang bilang ng mga turistang pupunta sa ating bansa. Halimbawa yung Lord of the Rings, di ba? Nag-shooting sila sa New Zealand. Yung kanilang tourism rise, parang 30% yata, or basta tumaas. I can give you the exact data. Ito na, isa pa, hindi pa nga magandang ehemplo, pero The Beach na nag-shooting sa Thailand, di ba? Yung tourism, aside from mataas na sa Thailand, naging concentrated naman sa youth-oriented backpackers na talagang nagpuntang Thailand after the film. So you can see there's a direct impact in tourism and the economy if a country is featured nicely in a film. Sa ilalim ng panukalang batas, bubuo ng isang Interagency Committee on Film Tourism sa loob ng Department of Tourism. Co-chair nito ang chairman ng Philippine Development Council of the Philippines. Trabaho ng komite na gumawa ng listahan ng mga film tourism sites sa bansa, directory ng mga artista at mga nagtatrabaho sa pelikula para may ma-refer agad sila. Tutulungan din ng mga pelikulang Pinoy na ma-promote sa ibang bansa. Sa tala ng Film Development Council of the Philippines o FDCP, tinatayang 40 pelikula na ang sinut sa Pilipinas simula 1939. Ang iba, film classics tulad ng Apocalypse Now at Born on the 4th of July. Yeah, it showed the Philippines as somewhere else. No? Philippines as Vietnam, Philippines as Thailand. No? If you show the Philippines as Philippines, of course, we will be proud. No? And then people will, if you say, oh, this was Philippines as Vietnam, and people, after the film, they go to Vietnam. But if it shows the Philippines, they come to the Philippines. And sabi ng FDCP, panahon na para sa starring role ng Pilipinas. At kung papel lang nagagampanan ng pag-uusapan, versatile ang Pilipinas. Sa kasalukuyan, ang mga banyagang produksyon tulad ng mga nasa likod ng The Bourne Legacy na gusto mag-shoot sa Pilipinas ay dumadaan at tinutulungan ng FDCP. At hanggat maaari raw, hindi mapapasama ang imahe ng Pilipinas sa pelikula. They write us about their intent to shoot in the Philippines. They normally would give us the storyline, the synopsis of the film. And of course, you have to find out, are they going to show the Philippines in a good light or in a bad light? If it's in a bad light, sorry, we cannot help you. Basta hindi naman sinasabing we are a country for pedophiles or something like that. Right. Manila is the door to hell. We'd rather not entertain those types of production. So you're not worried? Pabor ang FDCP kung mas mapapalakas pa sila sa pamamagitan ng Film Tourism Act. To promote the Philippines as a corridor, film corridor to Asia. So we have expositions. We want this to be institutionalized. No? So, ang Department of Tourism sabi makakatulong daw ang Film Tourism Bill sa kampanya ng DOT. Ang mga banyagang pelikula daw na sinut sa Pilipinas sa isang epektibong paraan para maipakilala ang bansa sa mga target na tourist market ng DOT. Kay ganda nga ng Pilipinas at panahon na para makita ito sa paborito niyong sinehan.
Jessica, para makita lamang natin din yung benepisyo sa industriya naman ng pelikula sa ating bansa, yung Born Legacy ayon sa FDC ay nag-employ ng tinatayang 23,000 na mga kababayan natin doon sa 2 buwan na produksyon ng pelikulang yan, Jessica. Okay, but did it directly increase yung tourist arrivals natin? We have no data as of yet, no, kasi medyo recent pa lamang yung pagpapakita ng Born Legacy sa mga pelikula, no, so we don't have any data whether there is a correlation. But ang experience, ang sinasabi nitong FDC, for example, yung Transformers, ay pinakita lang na dumaan doon sa Angkor Wat, ay yung tourism sa Angkor Wat increase. And there are several areas or countries na may direct link yung pagpapromote ng kanilang bansa sa pamamagitan ng pelikula, Jessica. Okay, pero may nabasa rin akong mga kumu-question kung nakatulong nga ba talaga itong Born Legacy kasi mas mahaba yung mga eksena ng mga traffic, yung mga kalsada, yung mga hindi magagandang mga lugar. Kakapiranggot lang yung maganda dun sa dulo, yung papa-ending na yung mga isla ng Palawan. I think you're referring to a Singaporean branding expert, no? Ang sinasabi is parang pag halimbawa may pinakita kang ganito, yun yung maaalala. Halimbawa masama yung pinakita doon sa pelikula, baka yun yung maalala. Pero ang sinasabi naman ng FDC, no? In a general sense, meron silang ginagawang parang filtering na process na pag nag-a-apply, sinisiguro nila na medyo ang napapakita sa atin, medyo yung magandang side naman ng Pilipinas, Jessica. Okay, maraming salamat, Joseph Moro.